Ano, hindi ka na babagabag na namatay yung vice mayor mo? Mapagabag po, sir. Nandun po ako noon sa Manila po, sir. Manila ka? Opo, sir. Wala ka doon nung nangyari sa Manila ka? Opo, sir. Si Tebes nasa abroad nung may nangyari kay Digamo. Now, after the incident, after the ambush, did you inform the mayor? And if you did, gaano katagal from the time nung mangyari ambush up to the time na nakarating yung kay mayor yung balita ng tungkol sa ambush? Sir, good afternoon, sir. Sir, pagkatanggap ko ng information, sir, galing sa deputy ko, sir, kay Captain Mervin Biadoy, sir, nag-message ka agad ako kay, una, sir, sa immediate superior ko, sir, kay PD, sir, nag-message ako, tapos kay S3 regarding the incident, sir. Ang tanong ko is mayor, i-skip mo na yung mga ibang detalye na binibigay mo. When did you inform the mayor from the time na nakarating sa information about the ambush? Mga hapon na, sir. Kasi Sinong mayor in-inform mo? yung sa Bagabag, sir. Mayor ng Bagabag? Yes, sir. Hindi si Mayor, Hindi, sir. Mayor Chan. Mayor baka, okay. Kasi doon lang sa nakakasakop sa area namin, sir. Okay. So, in-inform yung mayor ng Bagabag and then the mayor obviously did get in touch with the proper authorities, mga police. Pero meron bang nag-inform kay Mayor Chan? Pagkatanggap ko ng information kasi, sir, hindi pa namin identified yung mga victim, sir. Kaya, yun nga, yung message ko kay PD ko, sir, unidentified victims, then unidentified din yung suspect, sir. Okay. So, nung Your identified na po yung victims, so yung PNP, proper authorities, na-inform po yung PNP about sa ambush ni Vice Mayor. So, kailan po, sino po sa member ng PNP na kung narito na nag-inform po kay Mayor Dale Chan na yung kanyang Vice Mayor na ambush? Sino po yung, andito ba? Yung police na nag-inform kay Mayor? And I need to know what was the reaction of the Mayor when he received that information? Si Mayor na tanungin natin. Mayor, may police ba na nag-inform sa'yo na namatay, inambus yung vice mayor mo? Wala po, sir. Wala. Wala po, sir. Paano mo Bali, nalaman na inambus si vice mayor? Yung municipal administrator po namin, sir. Sinabihan ka Opo, sir. na inambus yung vice mayor mo. Opo, sir. Anong ginawa mo? Sinabihan ko po na i-report sa police po, tapos puntahan po nila, sir. Nireport sa police. Opo, sir. Ano, hindi ka na babagabag na namatay yung vice mayor mo? Mapagabag po, sir. Nandun po ako noon sa Manila po, sir. Manila ka? Opo, sir. Wala ka doon nung nangyari sa Manila ka? Opo, sir. Si Tebes nasa abroad nung may nangyari kay Digamo. Wala akong sinasabi ba't kayo tumatawa. I'm just saying what I need to say. Your Honor. Yes, go ahead, Mrs. Alameda. Yes, thank you, Your Honor. Bali po dun sa sinasabi po ni Major Abrogena na hindi po kagad na-identify yung mga victims, dun po sa sasakyan, Your Honor, is may nakahang po na ID si Vice Mayor dun. So, kaagad makikita po nila na Vice Mayor yun. So, yung sinasabi po niyang hindi nila na-identify kaagad, imposible po yun. At saka, kung ano yun, government-issued vehicle yun, di ba? Kasi red plate eh. Yes, Your Honor. Oo. Kayong Abrohina, hindi kayo nagtataka, gobyerno ito, inambos. So, dapat, chinik nyo kagad doon ang mga laman doon sa loob. O may ID, mayor pala ito. Gaano katagal yun nalaman na mayor pala yung, vice mayor pala yung victim doon? Bali, sir, yung team ko, sir, team ni Captain Biadoy, sir, ang pumunta. Tapos in-inform niya ako, sir, kasi hindi pa nila linapitan yung kwan. Hindi pa sila nag-search, sir, kasi nagtawag sila ng mga SOCO, sir, to process the crime scene. So, tinignan nila muna yung... Ibig mong sabihin, hindi nila nilapitan? Hindi mo lang tinignan kung may buhay pa doon na pwedeng dadalhin sa ospital? Tinignan, sir, pero hindi sila muna kinalkal yung mga konser. Tinignan nila yung mga konser. Tapos nagtawag sila ng mga yung MDR, sir, na kasama. Okay. Yes, sir.
Kaya hindi muna nakuha yung mga pangalan ng mga victim during that time, sir. Kasi nagbigay sa akin ng mabilisang information yung deputy ko. Then immediately, sir, in-inform ko kaagad yung PD namin, sir, para sa kanyang para alam niya yung incident na nangyari sa area, sir. Yes, hindi ka pwede bubulat-lat doon. You are contaminating the crime scene. Yes, sir. Kapag makialam ka, dapat yung suko ang magbubulat-lat doon. Yes, sir. Hindi Kaya hindi mo masyado, pwede hindi nakuha kaagad yung mga ID, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. So, meron pang gusto magsalita? Yan, Senator Siguro, Tolpo. Mr. Chair, if there's anything to be learned here, yung buong paglalagay ng checkpoint, A, and then B, yung HPG dapat, nagagawa nilang kanilang trabaho, nagpapatrolya, and then C, dapat yung pong, which is very important to me right now, yung sana matuloy na yung batas na ipapanukala ko at kasama kayo na ilagay na po natin sa, hindi na po sa mga politiko ang jurisdiction ng mga chief of police at PD and even RD, wag na po sa mga politiko, hindi sa national government na. Nang sa gayon, hindi po magagamit o matatakot ang mga chief of police na gawin yung kanilang trabaho because they're beholden to the mayor, not anytime pwede silang sibakin. Yes, matagal na issue yan eh. Pero, Joe, nakapag-file na ba tayo ng amendment para dyan? O hintayin mo pa yung committee report sa Digamo Killing? Hintayin pa? Yara lang natin. Sir, So, yes. Meron gusto magsalita? sir, Yes, Mayor. may I add something, sir? Go ahead, go ahead. Nandito po ako sa Manila noon, nasa simbahan po ako nung nabalitaan ko po, sir. Tapos nandito ako sa Manila para mag-attend po ng convention ng LMP po. Okay. Huwag ka masyadong mag-react doon sa kaso Matanong ni ko lang, Davis. Malayo yun. Yung sabi ni yeah, Senator Poe. sabi ko lang, nagsimba ho kayo, ano yung, anong church po pinunta nyo at anong misa po inatira nyo, anong oras ng misang yun? At sino po yung pare sa palang Christ the King po. Christ the King? Anong oras Sa po may yun? 9:30 po AM. 9:30 a.m. Eksakto ng Yung nung start. habang nangyari ang ambush, nandun po kasi sa simbahan sa pagkakaalam nyo. Opo, Sino pong kasama nyo nung magsimba? yung asawa ko po, sir. Asawa mo. Okay, Christ the King dito po sa may Quezon City P. ata. Rodriguez. E. Rodriguez. Doon po dati kayo palagi nagsisimba. Opo, sir. Okay. Hindi niyo po siguro alam yung pare at that time? Si Father Jerry Orbos po. Pero ano po yung gospel noon kung matatandaan niyo kung kayo nakapokus sa simba? Siyempre, pag ako nagsimba, alam ko anong gospel of the day. Siyempre, di mo makalimutan yung anong gospel noon. Medyo matagal na po yung concert. Iba-iba naman po yun. Sige. Okay. Excuse me, Your Honor. Anyway, Mayor, sandali lang, ma'am, sandali. Yes po. Mayor, is it true that ang first councilor ng bayan ng Bagabag is your father? Pari po. Ha? Pari po. Apare pala. Ang apare is your father. Opo, sir. So, kapag ikaw ay nasuspende because of that complaint na nasa kuha ngayon, Sangguniang Panlalawigan, just like the Misamis Occidental incident, yung mayor doon na-suspend by the Sangguniang Panlalawigan na nagtalakay ng kanyang kaso. Kapag ikaw ay nasuspende, sinong papalit sa'yo? Vice Mayor po, sir. Vice Mayor. Kapag napatay ang Vice Mayor, sinong papalit? First na consular po. Which is your father? Opo, sir. Who is your father? Okay. Kasi isa rin sa sinabi kanina, mga allegations ng kampo ni Alameda. Sinabi mo daw na hindi ka papayag na yung Vice Mayor ang uupo, papalit sa'yo kapag ikaw ay nasuspindi. Wala po akong sinabi na ganun, sir. Okay.
Thank you for that. You're raising your hand? Yeah, go ahead. Yes, Your Honor. Doon po kasi sa sagot ni Mayor na nabagabag po siya, I don't think he was nabagabag po. Kasi kung nabagabag po sana siya, he should have shared the post regarding the ambush of our family, of our loved one. Pero we never felt his sympathy towards us. Hindi namin na-feel na parang nasaktan siya sa nangyari kasi hindi niya shinare yung nangyari sa kanila. Even a simple condolence, we never heard from him or his family. Wherein there was once a time na close naman po kami because I was an acquaintance maybe. Wala po kaming narinig na condolence kahit PM lang. Wala po kaming narinig na mga pagsimpatya po niya sa amin as the bereaved family of his constituents po. Honestly speaking, Mayor, hindi ko po na-feel. Kahit konting Pasensya na assistance, po. walang Financial assistance na assistance cannot aid the pain and the hurt that we felt, Your Honor. Kaya nga, the list that we can expect, sana mayroon mo lang assistance. Kaya tanong ko, meron o wala? Meron? Meron po. Meron? Pero yung gusto ko, yung nafe-feel ko po hindi sa financial assistance. Gusto ko Given yan, alam ko yan, pero yung from tanong ko lang, LGU po yun, not from them. From LGU po. LGU. Through his leadership. Okay, thank you. Mr. Chair, tama nga naman yung sabi nito ni Ma'am. Mayor, nung makarating sa inyo na inambush po si Vice, hindi man lang kayo nag-extend ng condolences, nagpadala ng bulaklak o pumunta sa burol? Did you do that? Hindi po, sir. Kasi may mga nagsabi po sa akin na ayaw po nila akong makita na pupunta po doon sa burol. Sino nagsabi na ayaw ka makita? Yung mga tao po na Sino mga tao? malapit sa kanila po, sir. Sino mga tao malalapit sa kanila? Bali yung nag-istorya po na kwan, sir. Hindi kasi sir, Sa kung, mama ko. kung wala kayong tinatago, wala kayong iniisip, malinis konsensya nyo, ba't kayo matakot pumunta? Kung talagang kaibigan yung inyong Vice Mayor, wala kayong problema sa inyong dalawa ni Vice Mayor, you could have at least, kahit man lang, sige, natakot ka pumunta, kahit man lang nag-chat o nag-text ka Yes, sa pamilya na condolences, nakarating na sa akin, yung masamang balita, I'm so sorry to hear about that. Is there anything I can do to help you? Just let me know. Yung mga ganon salita, wala ano? Po si Kapapul po ang tinext Meron, ko. wala. Ganun Si Kapitan Raul po ang tinext ko po noon, sir. Bakit si Kapitan? Bakit hindi mismo ang immediate Yung family? kapatid niya po. Bakit hindi po mismo yung immediate family? Yung asawa po ni Vice? Siya po ang talagang close ko po noon. Maski na. Kasi Vice po yun eh. Dapat lang bilang as a courtesy and respect to the wife of your Vice Mayor, kahit man lang mag-extend ka ng condolences or mag-post ka man lang sa iyong Facebook account, Facebook page. Po, may post naman po sa page. Meron kang pinost? Sa Sabi, page. wala. I did not see any post po Sa page regarding po. that. Ang naipost po na nakita ko, Your Honor, is yung sa missing person na si Romel Jose niya. Yun lang po ang nakita kong shinare ng page nila. But yung sa amin po, never. I never see whatever post na sinasabi niya. Wala po akong nakita, Your Honor. Sana meron kang post doon. Sa page po ng kwan. Wala raw makita eh. Wala po, Si Mayor. Romel po, yun po yung sa personal na kwan ko po. Yung missing ang hinahanap niya, ba't yung kailangan hanapin yung si missing? Dapat mag-condolence ka muna doon sa pamilya ng biktima. Sa, His constituents, by the way, Your Honor. That's why we're expecting his sympathy to us. yeah, Opo, pero kasi- sa lahat kasi, Galing sa legislative staff po kasi yung sabi. sandali po, Mayor, di ba, Mr. Chair, ang usual reaction mo, kapag yung Vice Mayor may nangyari na ambush, masasaktan ka, malulungkot ka, and the first thing to do is to inform the constituents, but first and foremost, yung family ng victim na I'm so sorry na pakinggang narinig ko na na-ambush yung husband mo, I'm so sorry, and then nag-post ka sa social media accounts mo na pumanaw na itong si na ambush, don't worry, I will go to the bottom of this investigation, etc. I'll help in the investigation. Wala ka man lang ganon, kahit man lang pakonsuelo lang sana, wala kang ginawang ganon. Opo, sir, kasi yung sa pinarating po sa akin kasi po noon, sir, na ayaw po akong makita, ganun po, sir. Hindi, ayun, ayaw ka makita. Sige, granting totoong sinasabi mo, granting you're telling the truth. Okay, for the sake of arguments. Pero iba naman yung ayaw ka makita doon. Pero iba yung nag-post ka man lang sa social media account mo, pakikiramay. That's what I'm talking about. Which you did not. At anong dahilan? Huwag mo na sabihin na ayaw kang papuntahin. Ayaw ka papuntahin sa loob ng social media account. Hindi ka naman makapasok sa social media account physically. At least man lang, pinatype mo sa mga alipores mo na magpadala tayo ng condolences dito. Opo, meron naman po, sir. Bakit? Wala daw eh.
Yes po. Kayo ba, ma'am, Mrs. Alameda, nakatanggap ng condolences man lang mula kay Mayor after the incident? Wala po, Your Mayor. Ay, wala po, Your Honor. At alam po ni Mayor din ang personal number ko kasi dati din po akong konsehal. So, dating nagte-text Oh. po kami. See, Wala po kaming na-receive. Kahit isa po sa amin, wala pong naka-receive ng condolence. that is the right and decent thing to do, is to inform much more. Meron kang number na pala niya. If not in the social media, at least man lang sa personal phone number ni Mrs. Alameda para sabihin, I'm so sorry, Mrs. Alameda, na ambush yung mister mo and tutulong ko sa investigation, etc. Which you did not do. Nakakapagtaka nga, kahit na sino, magtataka nga, tataas ang kilay. Tapos yung paulit-ulit yung binibigyan ng dahilan, hindi ka pinapapunta, may mga ayaw magpapunta sa iyo doon. Yun ang palagi mong binibigyan ng depensa. Or wala kang ginagawa na ganun, Mayor, dahil ini-expect mo na ikaw ang pagbibintangan nila na mastermind nagpagawa ng krimen na yon. Iniisip mo na ba yan na ako ang pagbibintangan nito? Kaya hindi na ako maglapit sa kanila, magpapalabas ng simpati. Hindi po, nung kamamatay na po, may mga balibalita na po na ako ang pinagbibintangan po nila. Okay. Mayor, kahit na ikaw ang pinagbibintangan, pero kung malinis ang konsensya mo, wala kang tinatago, at gusto mong ipakita yung iyong pagsisimpatiya sa kanila, kahit paano mga chismis kumakala dyan, you would still do the right thing and the decent thing, which is magpa-extend ng condolences dito sa immediate family. At meron ka naman pala daw number ni Mrs. Alameda, which you did not do. Yun nga po ang nakapagtaas ng kilay. Hindi po ba? And then, kahit man lang sana post sa social media para sabihin nyo, inambush yung ating Vice Mayor, huwag kayo mag-alala, ako ay magpapaimbestiga. Sige, konsultahin mo yung ano mo, kung anong tapat na sagot, yung abogado na sa tabi mo. Yeah, go ahead, you can consult him. Okay, so pakisagot lang po. So again, ikaw kasing pinagbibintangan, kaya ayaw mo ipaalam sa iyong mga constituent na ikaw ay tutulong, mag-cooperate at may simpatiya sa pagkamatay ng iyong Vice Mayor. Again, yun pa rin ang bibigyan mong dahilan kasi nagsasabing huwag kang pumunta doon. Ang layo ng sagot mo, hindi kumukonek po. Anyway, Senator Tulfo, Police Colonel Lucilo Reales Laguna, andito ka? Sir? Laguna, you want to say something? Yes, sir. Sige, magpakilala ka muna. Good afternoon, Your Honor, sir. I am Police Colonel Lucilo Reales Laguna Jr., the present Regional Chief, Highway Patrol Unit 2. Sir. Highway Patrol Ano? Group, Highway Patrol. HPG. Anong, Yes, sir. SPG, sir. sige, anong gusto mong sabihin? With regards to the panzer effort of the HPG, sir, in Nueva Vizcaya when the incident ambush happened, sir. So, sir, yung HPG, sir, sa Nueva Vizcaya, sir, we have 11 personnel and their station at the Dumlao Sports Complex in Nueva Vizcaya. And the incident area, the ambush area is approximately 10 kilometers away from the headquarters. And Malapit lang yun, 10 Yes, sir. kilometers. for your information, sir, we have only one mobile cars and they are regularly conducting patrols along the highways or in the highways of Okay, one Vizcaya. mobile car, how many motorcycle do you have? We have 4 motorcycles, sir. Okay, 4 motorcycle, 1 mobile car. Ang sinasabi kanina kasi, kaya natin pinatawag to, Senator Bato, sana proactive kayo, sana nagpapatrolya kayo very often on a daily basis at mayroong shift. Diba? Kung pwede 24/7 nagpapatrol yung inyo pong mga personnel. Kung isa lang inyong, sabi mo nga, yung mobile car, may mga 4 pala motor. O saan man lang yung tumatakbo sa highway for at least 20 kilometers back and forth, nagsishift. Para makita yung mga kalagayan sa highway. Yes, or kung kulang kayo ng trupa, sabi mo, 4 lang, ilang kayo? 11, sir. 11 lang kayo. Vizcaya, sir. Granting kulang kayo ng trupa, di ba marami kayong force multipliers? Yes, sir. O, di ba organize yung mga motor doon, mga balabal na mag-report sa inyo kung may nakita kayong kahinahinala?
like checkpoint or what, i-report sa inyo? Walang nag-report sa inyo doon? Negative, sir. When the incident happened, sir, the HPG Vizcaya, sir, received information from concerned local police. That's why, sir, from their location, they proceeded to the other place, and the other team coordinated with concerned local. Sorry, sir. Sorry po, Colonel. Yes, sir. Ang sinasabi ko dito kanina, sana na-preempt itong krimen kung ginagawa niyo pong trabaho niyo na nagpapatrolya kayo. Ngayon, kung kulang kayo sa tao, gusto mo, pahiramin kita ng drone. Drone na lang gamitin natin, back and forth. Para total, kulang pala sa tao. Mr. Chair, pahiram muna tayo ng drone. Diyan sa, pwede tayo magmula ng drone. Gusto mo? Otherwise, please do your job, Colonel. Please. Yes, sir. Yes. Kahit na ilan pa yung tao mo, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, dapat gawin yung trabaho niyo. Magpatrolya kayo. Patrolyan yung highways tulad niya. Na kaya sabi nga ni Sen. Bato, sampal sa inyo yon. Nalusutan kayo. Naglagay dyan ng illegal na checkpoint. Hindi niyo man lang nahuli yon. Sana na-aresto na mga yon. Kung ginagawa yung trabaho niyo, kung maagap kayo, which hindi. Yun yun. Mayroon namang call, sir. Yes, sir. May close coordination naman, sir, yung local police, sir, at saka yung SPG, sir. Para Hindi sa po, development of again, no, personnel. inaano mong close coordination, yung pong pagpapatrolya, kasi nga, Highway Patrol Group, HPG. Trabaho po ng HPG ay magpapatrol, hindi po nakatambay lang. So, dapat pinapatrol yung highways. Yun po yun eh. Yun ang ibig sabihin kanina pa, na hindi nyo po ginagawa. Ngayon, kulang kayo sa tao. O, di magdagdag kayo ng tao, kulang kayo sa sasakyan. Di mag-request kayo, magdagdag sa sasakyan. Mag-request kayo sa krami, magdagdag kayo ng tao na para magawa nyo yung trabaho nyo na maayos na makapagpatrolya 24/7 sa area of responsibility ninyo. Yun lang po yun eh. Kasi if you did your job right, wala sana tayo lahat dito ngayon. Yes, sir. Mayroon lang akong isang issue din, sir. Regarding, sir, sa sir, deployment ng personnel. Because mayroon kaming policy, sir, or may directive yung dating previous Chief PNP, sir, na pinul out, sir, yung mga HPG along the highways, yung sub-teams. Kaya, sir, yung karamihan sa nationwide, sir, yung mga HPG personnel ay nasa headquarters na, sir, karamihan. Bakit? Bakit? Sir? Anong Si- rason? Yung allegation niya, sir, yung mga notion, sir, na yung HPG noon, sir, na nangungutong nga sa highways. So yun, sir, yung Question the wisdom of your chief PNP. Yes, sir. Kaya niya ginawa yun dahil every decision happens for a reason. Reason is yun. So, babalikan natin yung kayo ang hari ng highway. Highway Patrol, HPG, hari ng highway. Hari for what? Hari for pangungutong, pag-checkpoint, or hari ng talagang hawak niyong highway ninyo? Ngayon, sir, nakukorek na yun, sir. Since yung ikaw yung naging Chief PNP, sir, wala na, sir, yung sir, wala na yung ganyan, sir, na bagay. Kasi, sir, di ba, sir, may IMIG na tayo. So, dapat, sir, maibalik na yung sir. Naging, sir, mahina na yung police visibility, sir, ng highway patrol. Niraise ko na rin itong issue na ito, sir, yung issues and concern doon sa mga directors ng HPG. Kasi, dapat, kasi, sir, doon sa mga yung mga illegalista kasi, sir, kung matatalo tayo sa propaganda nila na sabihin na nangungutong yung HPG para lang makakalusot yung mga kontraband nila. So naging mahina, sir, yung natin HPG kasi nasa headquarters lang karamihan, sir, sa wala talaga. Dati, sir, may mga strategic locations, sir, yung sub-teams during Philippine Constabulary, sir, inoccupy ng mga HPG yon. Ang problema, sir, kaya, sir, malinis naman, sir, yung mga HPG na ngayon. Kaya pwede na sanang yun, sir, ang dapat na maibalik, sir. Nakuha ko ng explanation mo. Alam sir. ko yan. Sige, Mr. Chair, pwede mo kasi. yeah, go ahead. Okay. Sige, limited na kayo sa tao. Pero ginagawa niyo pa rin ba yung trabaho ninyo mandated sa inyo as HPG, as the guardians of the highways sa iba't ibang lugar sa Pilipinas? In this case, ginagawa niyo pa rin ba yung inyong trabaho na ipatrolya yung AOR ninyo ng mga highways? Yes, sir. 24 hours, sir, nagkakan kami, sir. So kung ginawa ninyo, bakit hindi niyo nahuli itong illegal checkpoints? Hindi niyo po naharang to. Sir, the location of the ambush site, sir, is sir, yung mountainous area, sir, pero highway, sir, pero
Mountainous highway yung patag yun ah. Medyo malayo, sir, sa kwan. No, wag mo sabihin mountainous. Mountainous, bundok-bundok, aakyat Yes, ka sir, pa, hindi pero- man. No, don't use the word mountainous. Vegetated area, sir. Medyo kwan, sir, eh. Yung You know? bihira, sir, yung mga ganong kwan. Well, still highway pa rin yun. Highway is Yes, sir. highway. Yes, sir. National highway yun. Oh, kung national highway yun, kasama yun sa pagpapatrolya ninyo. Sana pinapatrolya nyo yun. Diba? At sabi mo, 10 kilometers away lang. Kunti lang yung 10 kilometers. Nadya-jogging ko yung 10 kilometers. Kayo pa, mga motor nyo pa. O takpoy na motor nyo 10 kilometers papunta, 10 kilometers pabalik. And then ikaw naman susunod. Sa may 10 kilometers and forward, bali 20 kilometers makover nyo everyday. O pwede na, quota na kayo. Ngayon, meron ba kayong ginagawa at least 20 kilometers na pagpapatrolya? Huwag ka magsinungaling. You're under oath ba ito? Under oath natin to. Yes, sir. Okay. Ipa-under oath natin siguro, Mr. Chair? Ganun ka magaya? Okay. Tapos na, sir. Tapos na. Okay. Ikaw ba inutusan mo yung mga tao mo na magpatrolya ng highway at least 24/7, at least 20 kilometers every day? Kung meron, akin na yung record. Pag wala, isa-cite in contempt kita. May mga areas na, sir, na kwan na No, pinupunta. ang sagot ko lang, at least man lang 20 kilometers na pinagpapatrolya mo yung mga tao mo 24/7, patrolyahin yung mga highways. 20 kilometers minimum hiningi ko. Meron, wala? Yes or no lang? No, sir. Hindi nyo ginagawa ang trabaho nyo. Kaya nga, sabi ko, kasuhan din mga taga-HPG. Kasi Ay, election sir. duty. Hindi kaya, sir, ng kwan, sir, yung resources ng HPG, sir, kung Sabi mo, Ah, may 20 apat kilometers. kayong motor eh. O maski na hindi 24/7, umaga't gabi lang. Kasi umaga naman nangyari ito. Apat ang motor niya, di ba? yes, sir. Tapos isang Some mobile car, sir. mobile, Sabihin natin, matira yung isang motor doon, meron pang 3 motor at saka isang mobile na 4 na pwede magpatrolya, mako-cover yung 20 kilometers on a daily basis. Di ba? Yes, sir. Hindi nyo ginagawa. As I have said nga, ang daming trupa diyan sa Region 2. Hindi lang yung local police. Merong mga inisyo sa patrol, may CIDG, may crime lab. Hindi lang, pati may armed forces pa na dumadaan diyan. Kung aktibo sana sila sa highway, talagang nakita yun, nadaanan yun. Meron pang tinatawag, Nakita yun. may tinatawag pa na Special Operations Group, Special Operations Unit. Ang dami mga units sa PNP, kaya lang, sa nakikita ko, ito mga special na ito, nagagamit sa special operations sa mga illegal activities tulad ng mga pasugalan at doon may pera. Yun. Sa mga illegal lang. wetting, illegal sakla, kung ano pang illegal sabong, lahat ng mga illegal, yun ang binabantayan ng mga kapulisan natin. Unfortunately, huwag kayo masaktan. Sabi lang kung na totoo, mas yun doon kayo nakafocus kasi doon may kita. Tuwing may huli, may kita. Tulad na sinabi nila mismo, pinull out na yung mga HPG kasi sabi ko kanina, ginagagamit sa illegal, sini-checkpoint yung dadaanan ng mga truck na may karga ng mga bigas, may karga ng prutas, gulay. Doon sila nag-checkpoint kasi humingi sila ng hagisan sila, parang limos sa simbahan, hagisan dyan ng limos. Di ba? Kaya nahatlata siguro ng Chief PNP noon, pinull out. Pero pwede natin ibalik yun ulit.